Good morning, boys and girls. Samahan niyo ako, meron tayong client. Ayan, i-relevant natin. So, yung client natin is balikbayan siya. Galing siya ng Singapore. Ayan yung picture ng buhok niya. So, kung makikita niyo yung buhok niya talagang bugbog na rin sa kulay. At the same time talagang nagdadry na rin yung dulo. So, kailangan natin gupitan to. So, ang objectives lang naman dito, kailangan natin magawa ito na hindi siya napuputol. So, dahil dry na yung buhok niya, kailangan maiwasan natin maputol ito. At maiwasan mag-ruberize. So, ito na, ina-apply na natin siya na pang-reband. So, kung makikita niyo, nag-half-inch away ako dyan kasi hindi naman pwede isagad sa anit yan. At the same time, hindi ko rin isinasagad sa dulo kasi nga, yung buhok niya, yung bagong tubo na buhok niya, isa siguro mga 3 inch away from the scalp. Yun nga lang, ang problema kasi, yung bagong tubo na buhok niya is may kulay. So, may kulay yung buhok niya. Nice! Na hindi rebanded. So, isa yun sa i-consider ng isang stylist. Kasi nga, iba yung holding time nun. So, medyo komplikado yung buhok niya talaga. Wow! So, kung ikaw ang magre-reband, syempre, bukod sa experience na naranasan mo, at the same time, yung theory na napag-aralan mo, kailangan mapagsama mo. So, pagkalipas ng ilang minuto na ma-applyan yung buhok niya na mayroong pang-reband dun sa may bagong tubo na may kulay, ito na ang sunod natin gagawin. So, ano na tayo niyan, apply na sa dulo ng buhok. So, binabasa ko ng konti para hindi siya maging maganit o yung hindi siya lumalaban. Kailangan may konting medyo basa ng konti so madali salita. So, ayan, ina-applyan ko na nga yung buhok niya, ma'am. So, nalagyan ko na yung dulo. Yung dulo kasi masyado nang malambot yan. So, masyado nang dry. Kasi yung chemical, naliligo ka, yung mga chemical sa buhok mo, bumababa yan sa dulo. Kaya kung mapapansin niyo yung mga chemically treated na buhok, mas be-break yung dulo ng buhok nila at the same time nagkakaroon sila ng mga split ends. So, mas madaling mag-react kasi yung dulo kumpara dun sa taas. So, ito na nga ginagawa natin na hindi pumutok agad yung dulo. Yan. So, dito sa part na to, ayan, binaglawan na natin si madam. So, kung mapapansin, hindi naman nagkaroon na rubberized sa dulo. So, yun ang iniiwasan natin. Iniiwasan kasi natin masunog yung buhok niya kasi yung kulay niya masyado matingkad. So, alam niyo naman na pag matingkad ang buhok, pag nareband mo, usually nasusunog talaga yan. So, sa part na yan, na-achieve ko yung gusto ko mangyari na hindi mag-rubberize yung buhok niya. Kasi importante na hindi mag-rubberize yun. Pag nag-rubberize yun, hindi mo na mapapawi yan. Ang kasunod na solusyon mo na lang doon is gupitin. So, dito, nung na-achieve ko yan, sabi ko, okay, kahit pa paano. Straight yan, pero dry yung pagka-straight niya, pero at least, kahit pa paano, hindi siya yung dry na sunog. Iba kasi yung dry na sunog, kumbaga, kumpara dun sa buhok na nag-dry lang kasi nireban mo na may kulay. So, mahahabol sa treatment yan. Magagawa ng paraan sa treatment yan. Yan na lagi yung tatandaan kung nag-reban kayo. At dito, ayan, kung mapapansin nyo, ayan, napatayuan na natin yung buhok ni madam. So, sinisection ko na yung buhok niya kasi pa-planchain ko na yan. Nice! So, sa pagkuplansya, kailangan ng section mo ng maayos yung buhok niya. Kaya nalaglag pa yung ear cup. Tinampot ko pa. So, kailangan may ear cup. Magkabila ang tenga kasi para hindi mapasa yung client natin. Ayan. So, section mo lang siya. Section mo na maayos. Ayusin mo yung towel.
para at least komportable yung client natin. So ayan, pagdating sa likod section mo ulit yan, likod section naman eh. So ito, pinaplansya ko na yung buhok. So ang gamit ko dyan plansya is tatlo. At yan, nagsuot na nga ako ng gloves kasi nga mainit yan. So sa pagpaplansya, hindi dapat na sobrang init ang plansya mo kasi chemically treated yan. Pag sobrang init ang plansya mo dyan, pagpuputukan yan, magkakaroon ng splittens yan, magdadry yan, at the same time mag-rubberize yung dulo dyan. So, bilang stylist at bilang nagtatrabaho sa salon, dapat through experience at through theory na napag-aralan mo doon sa school, kailangan mapagsama mo sila eh. Kailangan makonsider mo yung reaction ng buhok niya. Kasi, alam mo yan eh. Kasi in 20 years in services, dapat alam mo na hindi masusunog yung buhok niya. Na yung pagkasunog ng buhok niya is hindi dapat magra-rubberize. Yun ang kailangan mong tandaan. Kasi kung ang laban mo lang is, ay hindi, kailangan may initang plancha para pumunta yung buhok. Hindi laging gano'n. Kasi ang buhok, kahit na pagkatapos ng ribbon, minsan kasi may buhok na dry yung outcome pag binanlawan. Pero at the same time, yung process ng buhok habang nade-develop siya o sabihin natin nag-react ng buhok pagkalipas ng mga ilang araw o ilang linggo, makikita mo na nagbabago yung buhok niya kasi gumaganda kasi hindi naman pagkatapos ng ribbon, yun yun. Kasi ang buhok, hanggat tumatakbo yung mga ilang araw na nabalawan mo siya, nagre-react pa yan eh. Nagre-react pa sa loob ng context niya yan eh. So, yun ang idea ng pag-rebel. So, dito sa part na to, ayan, maglalagay na tayo ng neutralizer niya. So, importante yung neutralizer na sa mga nagre-rebel. Kasi ito ang magsisild, ika nga, nung ating pang-reban o yung tinatawag na thioglycolic acid. So, thioglycolic acid ang tawag sa chemical na nagbe-break ng bonds. So, yung bonds, yun yung parts ng hair natin na matibay para hindi na bumalik sa pagka natural hair yung buhok ng client. So, importante ang neutralizer. Kasi kung walang neutralizer, walang magsisil dun sa nireband na bands ng buhok. So, yun ang laging tatandaan. So, technically speaking yun. At dito sa part na to, ayan, nag-apply na tayo ng pangkulay. So, kinukulayan na natin si Madam. So, ang gusto niyang kulay kasi is medyo light. So, dahil sa medyo light yung kulay niya, ayan, ni-root stencil natin. So, kailangan proper application. Hindi makapal, hindi malipis. Ayan. So, yun ang kailangan natin gawin. Match yung kulay na gusto niya. Yes! Na-apply na natin siya dyan ng neutralizer. At dahil sa pangkulay na itong nilalagay natin, so, kailangan lang naman apply natin na mabuti yung buhok niya para magpantay yung kulay niya sa ilalim, na sa ibabaw. So, yun lang yung mga bagay na kailangan mo i-consider kung nagkukulay ka ng ire-reband. At dito sa part na to, ayan, tapos ko nakulayan si Madam. So, nag-apply na tayo ng Brazilian. So, Brazilian na ang nilalagay natin sa buhok. So, ang application naman ng Brazilian, hindi naman masyado marami. So, kailangan dapat konti lang yung application niya. Pero dapat ma-spread mo ng maayos. Kasi pag hindi mo na-spread ng maayos yung Brazilian sa buhok mo, nagkakaroon ng problema sa dulo eh. So, pag nag-reband kasi lagi nga pinag-usapan dyan yung dulo ng buhok. So, kailangan may iwasan yung pumutok yun. Kasi pag pumutok yun, wala ka na magagawa ng pagkupitan. So, may mga panahon na kailangan at talaga kasi talagang kailangan niya. Pero hanggat maaari dapat limitado, hindi masyadong malaki yung pagkakagupit. Dapat yung sakto lang.
So, sa part na to, ayan, binablower ko na yung Brazilian. So, kailangan mablower natin na maayos yan. So, dako muna tayo sa ating shoutout portion. So, shoutout sa ating kaibigan at sa ating subscriber na si BR. So, dahil kay BR, yan, nagawa natin si Madam. Then, shoutout din kay Mar Escano. Yan, shoutout din kay Perry Vlog, kay Perosero, Mary Ann David, Richo Esparagosa, Macmac Francisco, Michael Sanchez, Eman Sanchez, Shane Sanchez, Elvira Esparagosa, Elena Castro. Shoutout din kay Marilo Tenedero, Agi Tenedero, Vales Vlog, Cheche Vlog, Robert Motocar, Noel Genti TV Vlog, Noel Tapis, Madi Elia, RJ TWW Vlogger, Ariel Albanes, Mary J. Makahilig, Jake Rubia, Inday Kulot, Boylis Biner. Shoutout din kay Lady Lala, Uno Entertainment, Ibrahim Krabi, Aileen Kabaylan, Ana Maria Espino, Natin J. Vlog, Angry Nomad, Miss Maria, Estong Box, Catherine Gabalios, Ate Wilma Mini Vlog, Leslie Libraldilla, si Baluka, Katandem, Baker Creator, HDTV, Team Vlog, Boy Sadik, Democrito Galbo, Francisco Lin, Tagulabo, Rudy Corner, Malabega Dayan, Beco Limbares, Gelan Fernandez 20, Renato Casilag, Benilda Arqueda, Mary David, Marilo Tenedero. So, sila yung mga subscriber natin, yung mga bagong subscriber natin at mahilig mag-comment sa ating mga vlog. So, kung gusto nyo mabati at ma-shoutout, so, comment down below para mabati kayo lagi. So, dito sa part na to, ayan, pinaplansya na natin yung Brazilian natin. So, finishing touches na yan. So, kailangan maplansya mo lang naman ang maayos kasi Brazilian yan eh. Yan yung magiging backup natin para kahit paano hindi masyadong mag-dry po. So, dalawang plancha pa rin ang ginagamit ko dyan kasi nga kailangan hindi magbago yung temperature ng plancha habang pinaplansya ko siya. So, yan yung kulay ng buhok niya. Sabi, mas matingkad kumpara nung una. So, dito sa part na to, ayan, tinitrim na natin siya. Trim lang to. Hindi to yung talagang ikutan mo siya na sobra kasi wala namang problema eh. Hindi naman nag-grabberize yung buhok niya. So, dulo-dulo lang yan. Nabubulol pa. I-texturize mo lang yan. So, kailangan i-texturize mo siya ng maayos para at least yung mga dulo-dulo lang ang matanggal sa kanya. So, point cutting lang ang gagawin natin. Wow! Ayan. So, kailangan point cutting mo siya ng maayos para at the same time yan. So, dumatipin dalawang bata. Yung kasama natin papalipad ng kalapate. So, dito, kailangan matanggal mo lang yung mga dulo. Dulo lang talaga. Wala ka na ibang gagawin yan. So, point cutting lang kailangan mo gawin yan para hindi umiksi yung buhok niya. So, yan yung final output ng ginawa natin. Ibang color din kasi yan. So, kanya naman yan. Naiwasan natin mag-brittle yung buhok niya. So, please like, share, and subscribe. Comment kayo down below. Sabi niyo doon sa ginawa natin sa buhok ng client natin. At the same time, hit niyo yung notification bell na all para lagi kayong updated sa mga video pa na gagawin natin. So, paano boys and girls? Bye-bye!